Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Yay! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Maraming salamat sa inyong lahat ng mga kaibigan ko dahil narito kayo ngayon para samahan ako sa aking kaarawan. Happy birthday, anak! O, blow mo na ang candle sa cake. Dali na! At huwag kalimutang mag-wish na maganda, ha? Salamat, Nay. Sige, mag-wish ako ng bonggang-bongga para makaahon tayo sa kahirapan. Naku! Alam kong magkakaahon tayo sa kahirapan dahil kay Alvino. Mukhang marami talaga siyang pera. Tingnan mo! May pinadala pa talaga siyang litsong baboy. At saka yung suot mong bagong damit, tingin ko ay mamahalin yan, anak. Oo nga po eh. Pati mga alahas ay binili niya ako, Nay. Talagang gusto-gusto niya ako. Di ba pinanto niya na nga ako sa pagtatrabaho sa bayan? Kasi sabi niya, susuportan tayo. Ibibigay niya ang lahat ng gusto ko. Talagang napakabait. At hindi kuripot yan si Alvino. Sa tingin ko marami din talagang pera. Tatanggapin mo na ba ang pagmamahal niya? Hindi ko pa alam na eh. Ha? Abay, bakit? Nag-aalok na nga siya ng magandang buhay sa'yo, diba? Kahit hindi ka magtrabaho ay mabubuhay ka ng maayos. Susuportahan ka niya. Para kasing wala pa rin akong maramdaman para sa kanya. Para kasing hindi pa siya sapat para sa akin. Gusto ko kasi yung lalaking magiging asawa ko, yung talagang mayaman at hindi na ako maghihirap. Gusto ko masiguradong magiging future ng magiging anak ko. Ay, may kumakatok sa pintuan. Sandali, ako na magbubukas. Baka si Alvino nang dumating. O sige na, simulan nyo nang kumain. Ay! Trixie! Diyos ko! Pumarito kayo! Anong problema, Nay? Ay! Diyos ko! Bakit may pugot ng ulo sa harapan ng pintuan natin, Nay? Hindi ba yan si Alvino? Yung manliligaw mo? Oo nga, Nay! Siya nga! Sino kayang walang pusong kriminal ang gumawa niya sa kanya? Tumawag na kayo ng barangay o kaya pulis. Kailangan ni malaman nila ang nangyaring ito. Sa mundong ito, ang karamihan ay isinilang na mahirap. Kaya kapag kumatok ang magandang kapalaran, ay hindi na yung pinapalampas para magkaroon ng magandang buhay. Ganun po ang naging karanasan ko. Dear Aswang Diaries at Madam Venus, tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Trixie, Tubong Negros Occidental. Isa din ako sa avid listeners ng inyong programa. Kasi nakaka-relate ako sa mga kwento ng mga kababayan natin about aswang. At sabi nga ng apo ko ay i-share ko daw ang aking naging karanasan tungkol sa mga aswang na palagi kong kinikwento sa kanila. Naengganyo naman ako. Kaya ngayong ika-29 ng Hulyo, alas 10 ng umaga, sa tulong ng apo ko na siyang sumulat nito, ay ikikwento ko sa inyo ang naging karanasan ko noong ako'y bata pa. At nasa 25 anyos pa lamang na nangyari sa akin sa Tagbilaran. Hindi ko na lang babanggitin ang mismong baryo para hindi isipin ng mga kababayan natin na sinisiraan ko ang kanilang lugar. Ito ay tungkol sa isang uri ng aswang na may kakayahang manggaya ng anyo ng kahit na sinong tao. Isang aswang na shapeshifter. Kabayan, naniniwala ka ba na may mga ganitong aswang? Samahan niyo ako at ikukwento ko sa inyo ang tunay na nangyari. Hindi niyo ba nakita kung sino nag-iwan ng ulong pugot ni Alvino? Ay, hindi meron lang kumatok. Tapos nang buksan ko ang pintuan ay nakita ko na yung ulong pugot niya. Trixie, may alam ka bang kaaway ni Alvino na pwedeng gumawa nito sa kanya? Wala! Wala akong alam na kaaway niya eh. Sa tingin ko, matindi ang galit sa kanyang taong gumawa niyan. Pinagutan siya ng ulo eh. Pero kung kay Alvino siya nagagalit,
Anong intensyon niya at dito niya dinala sa inyong pugot na ulo? Oo nga. Ano ang gustong palapasin ng gumawa nito? Ay, alam mo bang muntik na akong himatayin sa takot na makita ko ang pugot na ulo ni Alvino? Nakadilat pa man din ang mga mata. Mabutit kinuha na ng mga kasamahan ng pulis. Dadalhin na po yun sa morgue, Nanay Melinda. Kami naman ang iba kong mga kasamahan. Mag-iimbestiga muna. Nakakainis naman. Kung kailan birthday ko tsaka pa nangyari to. Natakot tuloy ng aking mga bisita at nagsialisan na. Ay, nako. Mierna, mabuti pa ay pumasok ka muna at ang mga kasama mong pulis, tawagin mo sila. Kumain muna kayo. Ang daming pagkain dito. Sige po, salamat. Tinawag nga ni Mirna ang dalawa pang pulis na kasama niya. Pumasok sila sa loob ng aming bahay at sabay-sabay silang kumain ng mga natitira ko pang bisita. Tinipak na ng pinsan ko ang lechon na naroon at inihain sa mga bisita. Nanginginig pa rin sa takot ang aking katawan. Lalo na nga at naroon ang masugid kong manliligaw na si Alvino. Hoy, natutulala ka na naman, sis. Kasi nakakatakot yung nangyari kay Alvino eh. Iniisip ko lang kung anong dahilan kung bakit dito sa harapan ng pintuan namin dinalang ulo niya at sa araw pa ba na to? Simple lang. Para ipaalam sa'yo na wala ng taong hinihintay mong dumating. O kung dumating man siya, wala na siyang buhay. Malaking galitan kay Alvino at maaaring galit din siya sa'yo. Mirna, ang talino mo talaga. Ang galing mong investigador. Parang naiisip mo na kagad ang lahat ng anggulo ng krimen. Balita ko, mapopromote ka na daw. Totoo ba? Oo, sis. Magiging PO2 na ako sa susunod na buwan. Wow, ang galing mo naman. Siguro kung ipagpatuloy ko din ang pag-aaral ko sa criminology. Pareho siguro tayo ngayon, no? Sigurado yon. Pero sayang nga, kung hindi na mayapan ng maagang tatay mo, baka naigapang ka rin niya sa kolehiyo at naging pulis ka din. Oo nga. Sayang talaga pero gano'n naman talaga siguro ang kapalaran. Hindi siguro para sa pagpupulis si Trixie. Siguro ay merong ibang kapalarang nakalaan sa kanya. Tama po kayo, Nay Melinda. Bawat tao naman iba-iba talagang nagiging kapalaran. Pero dito sa kaibigan ko, isa lang ang nakikita kong kapalaran nito. Anong kapalaran ko, sis? Ang maging milyonarya. Yun naman ang pangarap mo mula pa nung bata pa tayo, di ba? At sa ganda mong yan, tsak na mangyayari yun. Ay nako, sana magdilang anghel ka, sister. Pero hindi na mangyayari yun kapag namatay kagad ako. Kasi kung tamang iniisip mo, hindi ako nakasisiguro ng kaligtasan. Kailangan ko mag-ingat. Tama ka dyan. Huwag kang magtitiwala sa kahit na sinong tao, lalo na kapag hindi mo kakilala. Nandiyan ka naman eh. Alam ko naman na hindi mo ako pababayaan. Yaan mo, kapag naging mayaman ako, hindi kita makakalimutan. Ihahanap din kita ng mayamang asawa. Ay mali, hindi na nga pala kailangan yun kasi may pera ka na pala. Nagkatawanan lang kami ni Mirna. Matapos silang kumain ay nagpaalam na sila at ipinagpatuloy ang pagpapatrolya. Nang sumikat ang araw, ay natagpuan ang kotse ni Alvino sa ilang na lugar. Papasok yun sa baryo namin. Maraming bahid ng dugo sa loob nun, pero wala ang kanyang katawan. Nang maghanap sa paligid ng lugar ang ibang pulis, nakita na naroon sa mataas na damuhan ang katawan ni Alvino. Bakit ganyan ang itsura niya? Para siyang kinatay na baboy. Biniyak ang kanyang tiyan. Nakalabas ang bitukan niya. Walang puso talagang gumawa nito. Pinugutan na siya ng ulo tapos ganyan pang ginawa sa katawan niya. Sa tingin ko ay baliw ang gumawa niyan. Dapat ay mahuli siya agad. Ay hindi pwede na patuloy siyang pag-alagala. Abay, makagawa niya ng masama ang aking anak. Mga kasama, hanapin natin ang patalim na ginamit sa pagpatay kay Alvino. Yun ang magiging susi natin para matukoy ang kriminal. Kinakabahan ako, Mirna eh. Kung tamang naiisip mo, baka mas maganda na merong mga pulis na magbabantay sa akin. Kasi anumang oras, pwede akong balikan ng kriminal na yun.
Yan nga din ang iniisip ko kanina pa. Kailangan mong mag-ingat, sis. Hayaan mo. Palagi na lang kami iikot sa lugar niyo. Sige, mauna na kami umuwi sa'yo. Umuwi na tayo, Nay. Parang hindi na magandang pakiramdam ko eh. Pauwi na kami ni inay nang makasalubong namin ang isang matandang babae. Meron siyang bandanang itim sa ulo. Manipis lang yon kaya kahit natatakpan ang mukha niya ay maayos niyang nakikita ang paligid. Meron din siyang dalang tungkod na ginagamit sa paglalakad. Malayo pa lang ay napansin ko na siya. Nang makalapit na kami sa kanya ay tumigil siya sa paglalakad. Idinipa niya ang kamay na may hawak na tungkod para harangin kami. Kaya tumigil naman kami sa paglalakad. Anong pakiramdam kapag may mga taong namamatay ng dahil sa'yo? Lola? Ako po bang kinakausap niyo? Natural, ikaw ang tinatanong ko. Tayo lang namang tatlo ang nandito. Masarap ba sa pakiramdam kapag may taong namatay ng dahil sa'yo? Huwag niyo akong tanungin ng ganyan. Wala akong kasalanan sa mga nangyari sa kanila. Sino ba kayo? Isang manghuhula. Hindi mo ako kilala. Pero ikaw, kilalang kilala na kita. Isa kang babaeng mapagsamantala sa mga lalaking nagkakagusto sa'yo. Piniperahan mo sila, pero wala silang nakukuhang anumang kapalit galing sa'yo. Hoy, tanda! Huwag mo nga pagsasalitaan ng ganyan ng aking anak. May katibayan ka ba sa mga sinasabi mo? Isa ka pa, konsentidora ka. Palibasa'y nakikinabang ka rin sa mga nauhutot ng anak mo, sa mga lalaking nababaliw sa kanya. Kawawa naman ang mga taong niloloko niyong mag-ina, kagaya ni Alvino. Wala kayong pakialam kung anong gusto kong gawin sa buhay ko. Tsaka kung saan nilang ibigay sa akin ang mga bagay na yun. Tsaka wala din akong alam sa nangyari kay Alvino. Parang baliw na taong pumatay sa kanya. Tama ka. Baliw ngang pumatay kay Alvino. Isang baliw na hinahangad na makuha ang pagmamahal mo. Pero hindi mo yun nabigay sa kanya matapos mong makuha ang lahat ng gusto mo sa kanya. Kaya ngayon, lahat ng maniligaw mo namamatay. Sinong baliw ang sinasabi mo, ha? Kilala mo ba kung sino ang kriminal na yon? Bakit hindi nyo isipin kung sinong baliw na yon? Ano? Hindi nyo maisip kung sino? Abay sa dami kasi ng niloloko ng anak mo. Hindi mo na nga malalaman kung sino ang pwedeng gumawa ng masama sa inyo. Isusumbong ko kayo sa pulis. Sasabihin ko na kilala niyo ang kriminal kaya kailangan kayong imbestigahan. Sabihin mo yan sa kanila para malaman ng mga pulis kung gaano ka kakasamang babae na sa kabila ng maganda mong mukha, ugaling demonyo ka naman. Dahil puro perang laman ng utak mo. Tumigil ka naman na! Hindi ko gustong tabas ng dila mo, ha? Baka kahit matanda kay patulan kita. Totoo ang lahat ng sinabi ko. Sa dami ng mga lalaking niloko ng anak mo, marami nang nagagalit sa kanya. Hindi nyo alam kung sino-sino sa kanilang nagbabalak ng masama sa inyo. Kaya palagi kayong mag-iingat. Baka isang araw, kayo naman ang sumunod kay Alvino. Tayo, Nanay. Huwag mo nang intindihin ng matandang yan. Nakikita ko ang iyong kapalaran. Mapanganib, madugo. Nakakatakot na pangitain, Trixie. Kaya palagi kang mag-iingat. Bibigyan kita ng babala. Hindi lang ordinaryong tao ang nagagalit sa'yo dahil sa mga kasalanan mo. Anong ibig mong sabihin, Lola? Naniniwala ka ba sa aswang? Tumigil ka na! Tinatakot mo lang ang aking anak. Kung wala kang sasabihin maganda, umalis ka na! Ang dapat ngay magpasalamat pa kayo sa akin dahil binibigyan ko na kayo ng babala. Kapag hindi tumigil ang anak mo sa mga ginagawa niya, yun ang magdadala sa kanya sa kapahamakan. Trixie, palagi kang magdadala ng asin o bawang sa iyong bulsa. Naku, ang baho ng bawang eh. Hindi ko kayang tagalan ng amoy niyan. Tsaka, bakit ko naman gagawin yun? Aswang ba talagang pumatay kay Alvino? Oo, tama ka.
Gamit ang matatalim niyang kuko ay nagawa niyang mahiwa ang tiyan ni Alvino. Kinain ng puso at atay. Pinugot ang ulo at dinala sa bahay mo para bigyan ka ng babala na ikaw na ang isusunod niya. Pero, anong kasalanan ko sa aswang na yun kung totoo man ang sinasabi niyo? Ang tanging nakikita ko, isa sa mga kamag-anak ng aswang na yon ang nagawan mo ng malaking kasalanan. Kaya gusto niyang gumanti sa'yo. Kaya mag-iingat kayong mag-ina. Hindi kami naniniwala sa iyo, Manang. Hindi yon aswang. Kung hindi isang baliw na gusto lang kaming takutin. At saka, hawak niya ng mga pulis ang kaso. Sabi nila baliw ang kriminal na yon. Kaya wag niyo akong piliting maniwala na mayroong aswang. Nasa side niyo yan kung makikinig kayo sa akin. Kung ipipilit niyo pa rin ang paniniwala niyo, bahala na kayo. Basta ako, sinabi ko na ang nalalaman ko. Bago pa ako makasagot ay tinalikuran na kami ng matandang babae. Kaya ipinagpatuloy na namin ni Inay ang paglalakad. Pero nang muli kong tanawin ang matandang babae, nagulat ako nang mapansing wala na siya. Nang lumingon ako sa paligid ay hindi ko na siya nakita. Kaagad ko yung sinabi kay Inay kaya siya man ay nagulat. Kapwa kami nakaramdam ng takot. Nagmamadali na kaming umuwi. Nang gabing yun, nang makarinig ako ng malakas na alulong ng aso, ay agad kong sinara ang pintuan ng bahay namin. Nang isasara ko na ang bintana, ay hindi sinasadyang napatingin ako sa labas ng bahay. Nay! Nay! Oh, Trixie, ano ba yon? Bakit ka sumisigaw dyan? Merong taong nakatayo sa tabi ng puno ng nyug. Nakatingin sa akin, Nay. Sigurado ka ba? Baka naman namamalikmata ka lang. Alam mo naman kapag gabi, minsan ay dadadaya tayo ng ating paningin. May nakita nga akong tao doon, Nay. Alam kong tao yun. Oh, ikaw naman masyado mong tinatakot yung sarili mo. Naniniwala ka ba sa matandang manghuhula na yon? Tumabi ka nga dyan at titingnan ko. Nakita niyo ba, Nay? Doon sa mismong puno ng nyug. Doon siya nakatayo kanina. Oh, wala naman akong nakikita ah. Baka anino lang ng dahon ng niyog ang nakita mo. Maliwanag kasi ang buwan. Ay sige, halika dito para malaman mo na wala nga yung taong sinasabi mo. Halika! Pero, Nay, meron talaga akong nakita doon. Maliwanag nga ang buwan kaya kitang-kita ko. May grills na bakal tong bintana natin, kaya hindi siya basta makakapasok dito. Halika! Sumilip ka para malaman mong totoong sinasabi ko. Halika na! Huwag ka matakot kasi wala namang tao road. Oo nga po. Wala na siya. Pero kasi kanina, Nay, nagkatawanan kami ni Inay nang matiyak ko na wala ngang tao roon. Isasara na sana ulit namin ang bintana nang bigla'y isang may balahibong kamay ang sumulpot doon. Pumasok sa grills ng aming bintana at naabot ang buhok ni Nanay. Hinatak siya noon. Mabuti na lang at mayroong grills, kung hindi, baka nahatak na siya palabas ng bahay. Nataranta ko kaya hinawakan ko din ang mabalahibong kamay na yon at nakita ko ang may-ari noon. Isang aswang! Trixie! Tulungan mo ako! walang hiya kang baliw ka! Bitawan mo ang nanay ko! Gumawa ka ng paraan! Dalian mo, Trixie! Laruban mo ako! Ayaw sa lamisa yung termos! Bagong kulo lang tubig nyon! Sabuyan mo! Walang hiya ito! Dalian mo na! Sandali lang! Umanda ka ngayong aswang ka! Lapras ka ngayon! Sige, Trixie! Haliguan mo ng kumukulong tubig ang pangit na halimaw na to! Nang mabuksan ko ang termos ay isinaboy ko sa mukha at braso ng aswang ang bagong kulong tubig. Sa sobrang init ng tubig napasigaw siya ng malakas. Nabitawan niya si Inay kaya naman isinara ko agad ang aming bintana. Galit na galit ang aswang.
Isang ulit pa niyang kinalabog ang bintana ng aming bahay. Nang hindi niya yung mabuksan dahil sa nakaharang na bakal na grills, lumipat siya sa pintuan. Ganon din. Ilang ulit din niyang tinangka na pumasok pero hindi niya magawa. Alam namin na desperado na siya lalo pangat nasaktan na. Mga kapitbahay! Tulungan niyo kami! Sinasalakay kami ng aswang! Tulong po! May aswang dito sa bahay namin! Nay Melinda! Trixie! May mga kapitbahay na tayong dumating. Parang boses yata yun ni Mirna, Nay. Mierda, mabuti naman at dumating kayo ng mga kasama ko. Nagruronda po kami. Nakita po namin na nagkakagulong mga tao dito sa harapan ng bahay nyo. Ano po ba nangyari? Bakit nagdudugong noon nyo? Nasugatan ba kayo? Kagagawa ng aswang Mirna. Hinatak niya ang buhok ni Inay. Mabuti na lang at may grill sa aming bintana. Dahil kung hindi, baka nakuha na siya ng aswang. Sinabuyan siya ni Trixie ng kumukulong tubig. Kaya tiyak na nalapnos sa mukha at braso niya. Mirna, totoo pala yung sinabi sa amin ng matandang manghuhula na mayroong aswang na gumagala dito. At kami ang gusto niyang biktimahin. Kung nasabuyan mo siya ng kumukulong tubig, tsak na malalapnos ang kanyang mukha at kamay. Kapag bumalik siya sa pagiging tao, madali na siyang makikilala. Tama ka. Kung taga rito man siya sa atin, madali natin siyang mahuhuli. Baka nga aswang na sumalakay sa amin at ang pumatay kay Alvino ay iisa lang. Kaya ganun ang ginawa sa katawan ni Alvino. Kinain ang puso at atay. Maaring tama kayo, Nay Melinda. Sige po, aalis na kami. Mag-iikot pa kami sa lugar natin. Baka sakaling makita pa namin ang aswang na sinasabi nyo. Isara nyo ng mabuti ang mga bintana at pintuan ng bahay nyo. Nang makaalis na ang mga pulis at mga kapitbahay namin, ay isasara na sana namin ni Inay ang mga bintana at pintuan ng aming bahay. Nang muli akong mapatingin sa kalsada, muli kong nakita ang matandang manghuhula. Nakatayo sa labas ng aming bakuran. Nakatingin sa akin. Kinabahan akong muli kaya bigla akong sinara ang pintuan. Nay, yung matandang manghuhula. Nakita ko nakatayo siya sa labas ng bahay natin. Naku, di kaya siya at yung aswang ay iisa lang. Baka kaya niya sinasabi ang mga yun sa atin ay siya din ang aswang na yun, hindi ba? Ano? Baka nga tama ka, Nay. Kung kailan pa naman nakaalis na sila Mirna, tsaka naman nagpakita ang matandang to. Natural ganun ang gagawin niya. Hindi siya tanga para sumalakay dito kahit maraming tao. Siya, silipin mo nga kung nandyan pa siya, dali. Ayoko, Nay. Baka biglang dukutin kagaya ng nangyari sa'yo kanina. Bullshit talagang aswang na yan. Hindi tuloy tayo makakatulog nito kasi baka makapasok dito yan at mapatay pa tayong dalawa. Tingnan niyo po kung nandyan pa siya para muli tayong humingi ng saklolo sa ating mga kapitbahay. Hindi rin kami nakatiis. Bahagya akong iniangat ang pintuan at sumilip kami sa labas. Wala na rin ang matandang manghuhula. Nang sumilip din si Inay sa bintana ay wala na rin siyang nakita, kaya nakahinga kami ng maluwag. Pinunasan ko ng malinis na damit ang dugo sa mukha ni Inay. Nilagyan ko rin yun ng gamot. Matapos ay nagpunta ako sa kusina. Asin ang una kong hinanap. Kinuha ko ang lalagyan noon at dinala sa aking kwarto. Doon na rin natulog si Inay sa takot na muling bumalik ang aswang. Kinabukasan naisip ko na dalhin sa bayan si Inay para ipagamot sa doktor ang malaking sugat niya sa noo. Gawa ng matatalim na kuko ng aswang. Sobrang sakit, Trixie. Namagana ng husto ang kalmot sa akin ng halimaw na yon. Huwag kang mag-alala, Nay. Mamaya lang po kayo ng gagamutin ng doktor. Maghintay lang tayo kasi meron pa siyang pasyente. Trixie, nandito rin pala kayo. Oo, sis. Ipapagamot ko yung sugat sa noo ni Inay. Namagana eh. Baka na-infection sa kuko ng aswang na yun. Ikaw, bakit ka nandito? Sinong dinala mo sa doktor? Ang Uncle Manolo ko. Yearly kasi siya nagpapa-general check-up. Para masiguro na malusog pa rin siya kahit may edad na.
Ganun ba? Mabuti naman dahil kahit busy ang schedule mo, nasamaan pa rin ang uncle mo. Ako kasing paborito niyang isama kapag lalabas siya ng bahay. Sa kanya din ako nakatira, tsaka yung katulong namin. Para na rin akong bodyguard kasi wala naman siyang anak, wala ring asawa. Kaya kapag lumalakad siya, hindi ko pinapabayaang mag-isa. Malungkot naman palang buhay ng uncle mo. Sinabi mo pa, sis. Kaya ngayon ko napatunayan na kahit gaano karami ang pera mo, kapag wala kang kasama sa buhay, malulungkot ka pa din. Hindi nabibili ng perang kaligayahan. Mapera pala ang Uncle Manolo mo, Mirna. Mahirap nga ang tumandang mag-isa. Ang kailangan talaga ng uncle mo ng asawa na makakasama sa buhay. Teka, siya na ba yung papalapit sa atin? Oo, siya na nga yan. Oo, ang gwapo pala ng uncle mo, Mirna, kahit medyo maedad na. Tsaka kung tumindig ka, may parang ang tapang niya. Talaga pong matapang yun sa mga taong loko-loko, pero mabait siya at mapagmahal sa mga taong malapit sa kanya. Okay na ako, Mirna. Sabi ni doktor, ay mga 5 araw daw bago lumabas ang resulta. Mabuti naman po at natapos na kayo, Uncle Manolo. Ang gaganda naman ng mga kausap mo. Sino sila, Mirna? Uncle, siya si Nay Melinda at ang kaibigan kong si Trixie. Tagal din sila sa lugar natin. Ang ganda mo, Melinda. Kamukha mo rin ang anak mo si Trixie. Kumusta kayong dalawa? Ay, salamat. Marami nga nagsasabing magkamukha kami. Ay, para lang daw kami magkapatid. Ay, kung ang pakiramdam ko naman ang tatanungin mo, ay hindi masyado mabuti kasi masakit ang ulo ko dahil sa sugat. Kagagawa ng aswang. Magpapacheck up ako ngayon. Aswang ba ang sinabi mo? Oo, may aswang na sumalakay sa amin kagabi. Siya ang may gawa nito. Yun ang ikinikwento ko sa iyo, Uncle Manolo. Kaya lang ayaw mo naman maniwala na merong aswang na gumagala sa lugar natin. Wala pa kasi ako nakikita kaya hindi ako naniniwala. Sana ay maging maayos din ang pakiramdam mo. O sige, uwi na kami. Sana ay hindi pa ito ang huli nating pagkikita, ha? May handaan sa 1 araw sa bahay ko. Sumama kayo kay Mirna. Kung gusto niyo lang naman. Ay, sige, pupunta kami. Sa tingin ko naman ay maayos na ang pakiramdam ko sa araw na yon. Ano bang meron sa 1 araw? Bakit magkakaroon ng handaan? Kaarawan ng ama ko, kahit wala na siya dito sa mundo, tuwing dumarating ang petsa ng kaarawan niya ay ipinaghahanda ko siya. Sige, kapag maayos ng inay ko, pupunta po kami. Ano ka ba naman, Trixie? Ay, syempre maayos na ako sa araw na yon, kaya pupunta tayo. O sige, magkita-kita tayo sa araw na yun, ha? Melinda, sana ay pumunta kayo. Di nagtagal ay umalis na si Mirna. Malayo na sila ay tinatanaw pa sila ni inay. Nakita ko ang kakaibang katuwaan sa mukha ni inay. Para bang nakalimutan niya ang sakit ng kanyang ulo ng pagkakataong yun. Tapos ay marahan ulit kaming naupo sa silyang naroon sa pasilyo ng ospital. Kakaibang tibok ng puso ko ngayon. Kumakalabog habang kaharap at kausap si Manolo. Parang bumata ulit ang puso ko. Nay, para kayong dalaga na nakakita ng gwapo at kilig na kilig. Hindi mo ba napansin ang mapupungan niya mga tingin sa akin? Ang matatamis niyang mga ngiti na parang nagpapahiwatig na interesado siya sa akin. Hindi ba sinabi pa nga niya na pumunta tayo sa bahay niya sa 1 araw? Parang nakakahiya naman yatang pumunta dun, Nay. Hindi ka dapat na mahiya dahil si Manolo naman ang nag-aanyaya sa atin. Tiyak na marami din siya mga kaibigang mayayaman. At kung magkakaganon ay marami ka na namang makikilala. Alam mo naman, di ba? Kailangan natin makatiyak ng magandang bukas, lalo na at solong anak lang kita. Hindi na ako kumibo, pero sa totoo lang ay hindi nawala sa aking isipan ang mga bagay na sinabi sa akin ng matandang manguhula. Pero naputol ang aking pag-iisip nang lumabas na ang assistant ng doktor at tinawag si inay. Siya na ang sumunod na ginamot ng doktor. Makalipas ang mahabang oras
ay nalinis na ng doktor ang sugat ni inay at nilagyan ng gamot at gasa. Nagbigay din ng reseta ng gamot kaya bumali na kami sa butika. Dahil nasa bayan na rin kami, ay namalengke na rin kami ni inay. Yun nga lang ay bigla ang pagsama ng panahon. Kumulimlim at sumabay ang malakas na buhos ng ulan. Mahirap ang biyahe kaya ginabi na kami. Nang makababa kami ng bus, Ay, ano ba yan? Bakit walang tricycle dito sa terminal? Masama kasing panahon, Nay. Malakas ang ulan. Sumilo nga muna kayo dito sa waiting shed. Yung sugat nyo sa noo na babasa na, kalalagay pa lang ng gas at gamot. Nakakainis naman eh. Kung kailan nagmamadaling makauwi, wala pang tricycle. Ikaw naman kasi ang tagal mong pumili ng mga bibilhin mo. Ginabi na tuloy tayo. Baka nakakalimutan mo yung sitwasyon natin ngayon, ha? Huwag nyo na akong sisihin, Nay. Natatakot na nga ako eh. Baka maya-maya po meron nang dumating. Huwag ko kayong maiinip, Nay. Aba, Trixie, ha? Baka nakakalimutan mo kung bakit nangyari sa akin to. Huwag kang kumpiyansa na magpapagaling pang aswang na yung sa lakdos niya. Kaya kailangan na natin makauwi. Oo nga, Inay. Ang kaso nga wala pa tayong masasakyan. Medyo malayo din naman tong terminal pa uwi sa atin eh. Meron naman tayong dalang payong. Maglakad na lang tayo kaysa abutin tayo ng matagal na oras dito. Marami naman tayong madadaanan ng mga bahay. O kapag lumakas pa ang ulan, pwede naman tayo makisilong. Halika na. Sige po. Ako na magdadala ng mga pinamili natin. Mabuti pa nga ikaw na magdala ng mga binili natin at ay, naku, nabibigatan ako eh. sinamantala nga namin ni inay ang paglalakad habang mahina pa ang ulan. Mabilis ang aming mga hakbang. Paano nga ay sarado na ang lahat ng mga bahay na nadaraanan namin kahit 7:00 pa lang ng gabi. Yun ay dahil nga sa gumagalang aswang sa aming lugar. Mahaba na ang nalalakad namin ni inay nang makarinig kami ng mga yabag na sumusunod sa amin. Nang lingunin namin ni inay, wala naman kaming nakikita. Kaya nagpatuloy kaming lumakad at sa pagkakataong ito, mas mabilis na. Trixie, ang aswang nasa unahan natin. Papalapit ka sa atin. Nay! Tumakbo na po tayo, dali! Umapit kayo sa akin! Mga kapitbahay, tulong! May aswang na umahabol sa amin! Tulong po! Saklolo! Ayun, may paparating na sasakyan! Tulong! Saklolo! Nay Melinda! Trixie! Ayun ang aswang, Birna! Hinahabol niya kami! Mga kasama! Huwag niyong hayaan makatakas ang aswang! Paputukan niyo siya! Patayin niyo lang! Walang hiyan yan! Kaagad na pinaputokan ng mga pulis ang aswang. Nagawa naman yun na makaiwas at tumakbo sa likuran ng isang bahay. Kaya hinabol ng mga pulis. Hindi na rin kami humiwalay kay Mirna. Sinundan namin ng mga kasamahan niyang pulis hanggang sa makita namin ang mga iyon at ang aswang na nag-aagaw buhay na. May tama ng sibat sa dibdib. Bagay na ipinagtataka rin ng mga pulis. Patay niyo po ang aswang. Pero hindi naman mga kasamaan ko nakapatay sa kanya. Ang ibig mo bang sabihin ay hindi ang mga kasama mong pulis ang nakapatay sa aswang na yan? Nang maabutan daw po nila ang aswang, ganito ng kalagayan. Mayroon daw silang nakita na palayo sa lugar na ito na siya talagang nakalaban ng aswang. Kung sino man ang pumatay sa aswang, malaking pasasalamat ko kasi wala na akong dapat ipangamba. Ligtas na tayo, Nay. Oo nga. Tama ka dyan, anak. Ngayon ay makakatulog na tayo ng mahimbing. Pero teka lang. Tingnan niyo. Nagbabalik na sa pagiging tao ang aswang. Oo nga, Nay Melinda. Kilala niyo bang taong yan? Hindi eh. Ikaw, Trixie. Kilala mo ba siya? Siya si Mamerto, Nay. Nakilala ko sa bayan nung nagtrabaho ako doon. Sabay silang nandigaw ni Alvino. Sinabihan ko siya na tumigil na sa panliligaw sa akin kasi wala siyang pag-asa. Makulit siya kaya ipinahiya ko siya sa maraming tao sa palengke. Panay kasing sunod sa akin na parang aso eh. Yun palang dahilan kaya pinatay niya si Alvino. Ayaw niya na maging masaya ka. Tapos gusto niya na mamatay ka rin sa kanyang mga kamay kaysa pakinabangan ka ng iba. Tama ang sinabi ng mangungula.
Hindi lang tao ang galit kay Trixie. Pati aswang kasi ay binastad niya. Pero hindi nangyaring gusto niya. Mabuti na lang at patay na rin siya. Matatahimik na rin kami. Oo nga. Mierna, salamat sa lahat ng tulong mo. Siya nga pala na Melinda. Yung paanyaya ni Uncle Manolo ha? Sa isang araw na po yun. Sabi niya sa akin, sabihin ko raw ulit sa inyo kapag nagkita tayo para hindi niyo makalimutan. O sige, sabihin mo sa kanya na darating kami ni Trixie. Mabilis nga ang naging paglipas ng mga araw hanggang sa dumating ang handaan kina Don Manolo. Boga ang suot namin ni Inay nang pumunta kami roon. Sa gate pa lang ay natatanaw na namin na maraming mga bisita. Malawak ang bakuran ni Don Manolo. Nakalagay doon ang maraming mga lamesa at upuan. Meron ding mga nakalagay na mga plato, tinidor at kutsara sa bawat tapat ng upuan pero wala pang lamang pagkain. Hindi pa kami agad nakapasok kasi meron pa mga tao na dumarating habang nasa gate sina Don Manolo at Myrna. Mabuti naman at nakarating kayo. Happy birthday sa papa mo, Don Manolo. Naku, salamat Melinda. Sige, tuloy kayo. Tuloy. Nay Melinda, dito po tayo. Trixie, pasok na kayo. Sis, ang dami naman palang bisita niyo ngayon. Hindi ba nakakahiya? Ayos lang yan sis, huwag kang mahihiya. Napakaganda mo kaya ngayon. Oo nga naman, Trixie. Tingnan mo, oh. Sa atin nakatingin ang lahat ng mga nandito. Kaya nga ako medyo nag-aalangan, Nay. Kasi lahat sila nakatingin sa atin. Sis, saan pang lamesa na pwede kami ni Inay? Doon na lang kayo sa lamesang yun sis. Sige, pupunta kami doon. Nang ituro nga sa amin ni Myrna ang isang lamesa na wala pang nakaupo na mga tao, ay kaagad kaming nagpunta roon ni Inay. Nang makaupo na kami ay napansin ko na isang grupo ng mga kalalakihan ang pumasok sa gate at saglit na nakipag-usap kay Don Manolo. Itinuro naman sa kanila ni Myrna ang kanilang lamesa, malapit lang sa mesa namin. Isa sa mga naroon ang pormalang suot. Maraming alahas sa katawan, gwapo at macho. Panay ang tingin niya sa akin. Matamis nga ang mga ngiti niya kaya bahagya din akong ngumiti. Hindi siya nakatiis at lumapit sa akin. Hi, pwede bang makipagkilala? Ako si Mando. Ako naman si Trixie at siya ang aking inay. Alam ko. Alam mo na nanay ko siya? Oo, kasi magkamukha kayo. Kanina pa nga lang iniisip ko na. Kung hindi kayo magkapatid, mag-ina kayo. Ang galing mo palang manghula, Mando. Kumusta na kayo dito? Ayos naman kami, Don Manolo. Ayun yung lamesa ng pagkain. Serve yourself na lang ha. Kapag may gusto naman kayong kainin pa, tawagin nyo na lang ang mga waiter. Ay sige, kami nang bahala. Kaya na namin yan. Gusto mo ba ikuha na kita ng pagkain, Trixie? Huwag na. Ako na lang ang kukuha ng pagkain gusto ko mamaya. Sige. Basta kung may gusto ka, sabihin mo lang sa akin ha. Ako na ang kukuha para sa'yo. Salamat. Baka naman nahihiya lang kayong mag-ina. Halina nga kayo at sabayan nyo na akong kumuha ng pagkain doon. Nako, nakakahiya naman sa'yo, Don Manolo. Ayos lang yon. Halika, Trixie. Sabay-sabay na tayong kumuha ng pagkain. Dalhin nyo na yung mga plato ninyo. Nang makita ni Mando na sumabay na sa amin si Don Manolo, ay siya na ang kusang umiwas. Bumalik siya sa kanyang upuan at tinanaw na lang kami. Lumapit kami sa mahabang lamesa kung saan naroon ang maraming pagkain na nakalagay sa malalaking lalagyan. Puro mga karne na iba-iba ang putahe. Meron ding mga salad, pansit at mga puto. Matapos na kumuha kami ni Inay ng pagkain ay bumalik na kami sa aming mesa. Nagulat ako nang doon din naupo si Don Manolo sa upuang nasa pagitan namin ni Inay. Enjoy lang kayo ha. Kapag gusto niyo pa, kumuha na lang kayo doon. Nako, salamat, Don Manolo. Nako,
Manolo na lang ang tawag mo sa akin. Masyadong formal kapag Don Manolo pa. Sige, Manolo na lang kung yan ang gusto mong itawag ko sa'yo. Mabuti naman kung ganon. Gusto ko na rin samantalahin ang pagkakataon habang maaga pa. Pwede bang pumasyal ako sa inyo? Magpapasama na lang ako kay Mirna para alam ko kung nasaan yon. Gusto mong pumasyal sa amin? Oo. Yun ay kung papayag ka na pumunta ko roon. Nako, papayag po yan si inay. Ay, sige. Kung gusto mo, edi pumasyal ka sa amin. Sige, bukas din papasyal ako sa bahay nyo. Masaya kami ng kumain ng sabay-sabay. Nakita ko ang kaligayahan sa mga mata ni inay, lalo na nga at palihim siyang tumitingin sa akin. Noon pa kasi ay pangarap na rin niya ang muling makakilala ng lalaking magpapadibok ng kanyang puso. 10 taon na rin kasi siyang nabiyuda nang namatay ang aking ama. Kaya nung umuwi kami ay masayang-masaya si inay. Nung sumunod na araw ay lalo siyang nagpaganda at nagpabango pa. Kasi nga, alam niyang dadalaw si Don Manolo. Maganda na ba ako, Trixie? Ayos na bang suot ko, ha? Oo, inay, maganda na kayo. Tsak na magugustuhan kayo ni Don Manolo niyan. Oo nga, anak. Nararamdaman ko na interesado talaga siya sa akin. Parang ito na ang pagkakataong hinihintay natin para magkaroon ng magandang buhay. Si Don Manolo makakapagbigay noon. Oo nga, inay. Kapag asawa mo na siya, magiging Doña Melinda ka na. Siya na yan, Trixie. Naririnig ko na ang makina ng sasakyan. Ikaw na magbukas ng pintuan. Sige po, inay. Maupo na kayo dyan. Sis, magandang araw. Nagpasama si Uncle Manolo para makarating dito sa inyo. Magandang araw din, sis. Ganun din sa'yo, Don Manolo. Tuloy kayo. Malapit lang naman pala itong lugar ninyo. Madali lang din puntahan. Oo, madali lang mapuntahan tong lugar namin, Manolo. Ang dami mo namang dalang bulaklak at regalo. Oo. Bulaklak para sa'yo, Trixie. Pati itong mga regalo binili ko para sa'yo. Ikaw na bahalang magbigay sa nanay mo kung alin ang gusto niya. Para sa akin ang bulaklak at regalong to? Kay Trixie ba ang mga yan, Manolo? Oo. Sana itanggapin mo ang mga ito, Trixie. Ako pang personal na pumili niyan. Nagpasama ako kay Mirna para malaman ko kung ano talaga ang gusto mo. Nakakagulat naman kayo, Don Manolo. Tsaka, nagugulan din kami ni inay. Sino bang sadya niyo dito? Ang inay ko o ako? Oo nga naman, Manolo. Siyempre, ikaw ang sadya ko, Trixie. Kaya nga humingi ako ng permiso sa inay mo kahapon eh. Sinabi ko din na huwag niya akong tawaging Don Manolo. Diba? Para hindi masyadong formal. Anak ng lintek. Hindi naman pala ako ang balak ligawan ng matandang to. May sinasabi ka ba, Melinda? Nako, wala naman, Manolo. Medyo nagulat at naguluhan lang din si Trixie. Alam mo kasi sis, mula nang makilala ka ni Uncle sa ospital, paninang tanong niya sa akin, hindi na tumigil hanggang hindi nakakarating dito. Ganun ba? Ang inay ko ang gusto niyong ligawan, Don Manolo. Hindi kasi nagkaintindiyang mabuti. Ayos lang yun. Ngayon naman siguro ay malinaw na ano. Melinda, ako'y matagal ng byudo at wala ring anak. Gusto ko ulit mag-asawa para meron akong makasama sa buhay na ito. Gusto kong pakasalan ang anak mo si Trixie. Sa bagay na yan ay si Trixie lang makakapag-desisyon yan. Kung papayag siya ay nasa kanya yan. Masyado namang mabilis ang mga pangyayari, Don Manolo. Pwede po bang bigyan niyo ako ng sapat na panahon para pag-isipan ng bagay na yan? Sige, ikaw ang bahala, Trixie. Maghihintay ko sa pasya mo. Anumang oras ay handa kitang pakasalan. Saglit lang po Kukuha lang ako ng tubig.
Nang mapunta ako sa aming kusina at uminom ng tubig, sinundan ako ng kaibigan kong si Mirna doon. Hinawakan kaagad niya ang aking kamay. Nakangiti siya ng matamis. Sis, kapag bumayag ka na maging asawa ng uncle ko, magiging pamilya na tayo. Magkakasama tayo sa isang bahay. Mas masaya yun, di ba? Sis, masyado nang malayo ang agwat sa akin ng edad niya eh. Kapag pinakasalan ko siya, baka isipin ng mga tao na pera lang yung habol ko. Sinasabi nga nila na gold digger ako, di ba? Ay nako, wag mo nang isipin ang mga sasabihin ng mga tao. Sa palagay ko, tamang hula ko sa iyo eh. Di ba minsan sinabi ko ng magiging kapalaran mong maging milyonarya? Baka ito ng kapalarang matagal mong hinihintay, sis. Sige sis, hayaan mo pag-isipan ko yan ah. Huwag mo nang palampasin ang pagkakataon, sis. Mas gusto ko na ikaw ang mapangasawa ng Uncle Manolo ko kaysa naman sa iba dyan na hindi ko kakilala. Baka makakuha pa siya ng babaeng mapagsamantala. Okay, sige. Konting panahon na lang ah. Baka kasi nabibigla din ng Uncle Manolo mo sa akin eh. Nang makaalis na si Mirna at Don Manolo ay nakita ko ang sobrang pagkadismaya ni Inay. Panay ang pagdadabog niya ng araw na yun. Paano ay mali ang inaasahan niya? Pero sa pagdaraan ng mga araw na palaging dumadalaw sa amin si Don Manolo, ay natanggap na rin niya na ako ang gustong pakasalan nun. Kaya tinanggap ko na rin ang pag-ibig ni Don Manolo. Kaya ikinasal kami sa simbahan. At ng gabing yun, Ngayong asawa na kita, lahat na hilingin mo ay ibibigay ko sa'yo. Basta ang hiling ko lang ay maging matapat ka sa akin. Gusto ko na maging masaya tayo sa lahat ng panahon ng pagsasama natin. Asahan mo yan, Manolo. Magiging mabuti akong asawa sa'yo. Hindi kita bibigyan ng dahilan para magalit sa akin. Mabuti naman kung ganon. Talagang pinasaya mo ako, Trixie. Sa'yo na ako, Manolo. matapos ang maikling pag-uusap ay inihiga na ako ni Manolo sa malambot na kama. Nang gabing yun ay ipinagkaloob ko ang aking sarili sa kanya. Ilang ulit niya akong inangkin. Halos mag-uumaga na kami nang makatulog. Kaya naman, tanghali na ako nang nagising kinabukasan. Nagkakape na si Mirna nang lumabas ako ng aming kwarto. Mukhang napuyat ka ah. Pinuyat ka ba ni Uncle Manolo? Grabe ang Uncle Manolo mo, sis. Parang teenager pa eh. Talagang pinuyat ako. Ilang beses humirit. Sis, may kasabihan nga mga matatanda pagdating sa ganyang bagay, di ba? Kalabaw lang daw ang Oo tumatanda. nga. Mas malakas pa yata siya sa kalabaw. Parang ako yata ang pinag-uusapan niyo ah. Good morning, mahal ko. Good morning din sa iyo, mahal ko. Nag-almusal ka na ba? Hindi pa eh. Doon na tayo kumain sa terrace. Nagpahayo na ako sa katulong. Mirna, sumubay ka na sa amin bago ka pumunta sa presinto. Sige, Uncle. Sabay-sabay na nga kaming nagpunta sa teres ng malaking bahay. Presko ang paligid doon, kaya naman dinama ko ang malamig na simoy ng hangin. Nang mapatingin ako sa pader ng aming bakuran, ay nagulat ako. Dahil muli kong nakita ang matandang babaeng manghuhula. Nakatingin siya sa akin kaya naman bigla akong kinabahan. Nabitawan ko ang kutsara. Hinarap ko si Mirna at Manolo. May problema ba, sis? Tumingin ka sa pader, sis. Malapit sa puno ng mangga. Merong babaeng nakasuot ng itim na damit. May bandanang itim din. Nakatingin siya sa atin. Sinong babae? Nasaan? Oo nga, sis. Wala naman ah. Ayun sa puno ng mangga. Teka. Kanina nandun lang siya. Bakit bigla na lang siyang umalis? Baka naman inaanto ka pa, mahal ko. Kaya kung ano-ano ang nakikita mo. Tingnan mo ang paligid ng bahay natin. May nakita ka bang ibang tao riyan? Wala na nga siya. Baka naman napadaan lang ang babaeng sinasabi mo, sis. Napatingin lang sa'yo. Hayaan mo na yun. Kumain na nga tayo. Sige.
Siya nga pala, mahal ko. Dadalawan ko si Inay mamaya, Sige, walang problema. Tanungin mo siya kung gusto ba niya na tumira din dito. Mahirap na, nag-iisa na lang siya doon. Sige, yan ang gagawin ko. Matapos nga na makapag-almusal kami ay nagbihis ako. Sumabay na ako sa kotse ni Mirna. Iningatin niya ako sa aming bahay. Nang makababa na ako sa kotse sa tapat ng bahay namin, ay umalis na si Mirna. Bago ako makapasok sa aming bahay ay nakita kong papalapit sa akin si Mando. Ang bilis naman ng mga pangyayari. Kailan lang ay nagkita tayo sa bahay ni Don Manolo? Ngayon ay asawa mo na siya? Totoo bang minahal mo yung matanda na yun? O ang pera lang niya ang habol mo? Ano naman ang problema mo? Kahit ano pang dahilan ko, wala ka ng pakialam. Kano-ano ba kita? Gusto din sana kita eh. Kaya lang mas mabilis pala sa akin ang matandang yun. Pero hindi pa rin ako susuko. Gusto talaga kita. Sorry ka. Asawa ko na si Manolo. Kaya wala ka ng pagkakataon. At saka hindi ko sasayangin ang magandang buhay na kaya niyang ibigay sa akin. May problema ba, Trixie? Wala naman, Nay. Ito kasing si... Tingnan mo yung bastos na yon. Bigla na lang umalis nang makitang bumukas ang pintuan ng bahay natin. Bakit nandito ka? Hindi ba nasa honeymoon pa kayo ni Manolo? Hindi na kami natuloy na magbiyahe, Nay. Alam niyo naman na may edad na siya, kaya sabi ko nga sa bahay nilang kami. Nagpaalam ako sa kanya na bibisitahin kita. Sabi niya naman, tanungin daw kita kung gusto mo daw na sumama na sa akin at doon na daw tumira. Nako! Ay, dito na lang muna ako. Ayos na ako dito. Ayusin mo ang pakikisama sa kanya para wala kayong maging problema. Ingatan mo ang magandang kapalarang dumating sa'yo. Opo, Inay. Tatandaan ko po mga bilin niyo sa akin. Basta kapag mayroong pagkakataon, bibisitahin ko kayo. Siya nga pala, Nay. Bakit kaya nagpapakita na naman sa akin ng mga hula na yun? Bakit naman kaya? Ay, parang bigla naman akong kinabasa sinabi mo, anak. Anong sinabi niya sa'yo? Wala naman siyang sinabi, Nay. Nakita ko lang siya kanina habang nag-aalmusal kami ni Manola at Mirna sa terrace ng bahay. Itinuro ko nga kina Mirna pero hindi naman nila nakita. Napatingin sa paligid si Inay. Dahil kinakabahan siya, hinatak niya ako papasok sa aming bahay. Mahabang oras kaming nag-usap bago ko naisipang umuwi sa amin. Naabutan ko na nagkakape sa kusina si Manolo. Matapos na humalik ako sa pisnina, ay nagtuloy ako sa aming kwarto. Nagpapalit ako ng damit nang bigla ay umihip ang malakas na hangin. Pumasok sa nakabukas na bintana. Gumalaw ang kurtina ng aming kwarto. Nang hawiin ko ang kurtina, nakita kong nakatayo sa terrace si Manolo. Binuksan niya ang pintuan at pumasok siya sa aming kwarto. Pinagmasdan niya ako ng matagal. Nakakagulat ka naman, mahal ko. Akala ko kung sino nang pumasok dito eh. Nakahubad pa naman ako. Nakakahiya naman. Mag-asawa naman tayo, kaya hindi ka na dapat mahiya. Talagang napakaganda mo, Trixie. Pagbigyan mo na ako ngayon. Isara mo muna ang pintuan. Baka biglang pumasok ang katulong makita tayo. Kanina, nasa komodor ka lang. Tapos ngayon, naandyan ka na sa terrace. Tinatanong ko kasi ang likurang bahagi nitong bahay natin. Sige, ako na bahala. Diyan ka lang. Matapos akong ihiga ni Manolo sa aming kama, ay isinara niya ang pintuan ng kwarto. Kaagad siyang bumalik sa akin at sa pagkakataong yun, ay muli niya akong inangkin. Matapos ang maiinit na sandali, ay kaagad siyang lumabas ng kwarto. Ako naman ay nanatiling nakahiga sa kama. Nakabalot ng kumot ang hubad kong katawan dahil sa totoo lang, napagod talaga ako. Pero ilang sandali lang ay bumukas muli ang pintuan ng aming kwarto. Pumasok ulit si Manolo.
tagal mo naman, mahal. Sabi mo ay magpapalit ka lang ng damit kaya maghintay ako doon sa komedor para sabayan kang magmerienda. Hindi ka na bumalik. Ha? Hindi ba kagagaling mo lang dito? Paano naman ako makakapagbihis kaagad? Ayaw mo nga akong tigilan hanggang hindi ka pinagbibigyan. Kaya pala hindi ka pa nagbibihis. Iniihintay mo pala ako talaga dito para sundan ka. Ikaw talaga mahal ko, ang pilyo mo. Katatapos mo lang at kalalabas ng kwarto ngayon, gusto mo na naman. Sino naman ang hindi maaakit kung makikita kung ganyan ang suot mo? Kaya wag ka nang tumutol pa. Alalahanin mo, nasa honeymoon stage pa rin tayo. Nagtataka man ako ay wala na akong nagawa, Madam Venus. Naging sunod-sunuran na lamang ako sa kagustuhan ni Manolo ng pagkakataong yun. Kahit napagod na ako, ay ginawa ko ang aking obligasyon bilang asawa niya. Ayokong tumanggi, lalo na nga at bagong mag-asawa pa lang kami. Makalipas nga ang mahabang oras ay nakatulog kami ni Manolo sa pagod. Malalim na nang nagising ako. Nagbihis ako at lumabas na ng kwarto. Sis, gabi na. Sabi ng katulong hindi pa daw kayo kumakain ng hapunan. Hindi pa nga sis. Paano ba naman yung Uncle Manolo mo? Alam mo na kung ano yun. Gustong gusto ka kasi niya, kaya ganun sis. Ngayon ko lang ulit nakita ng ganun kasi si Uncle Manolo. Alam ko yun sis. Kaya naman kahit pagod na ako, binibigay ko ang gusto niya. Gusto ko na maging masaya siya. Kumain ka na sis, malalim ng gabi. Hihintayin ko na siya magising sis. Tsak na gutom na rin yun. Gising na ako. Kumain na tayo. Good evening, Uncle Manolo. Oh, Mirna, kumain ka na ba? Tapos na, Uncle. Siya nga pala. Kayo ba nagbukas ng pintuan sa terrace? Yung malapit dun sa room nyo? Sarado na yon. Nasa likod ang bahagi na kasi ang bahay natin. Mahirap na, baka akyatin tayo ng magnanakaw at doon dumaan. Pero nakita ko kanina nakabukas yun, Uncle. Kaya isinara ko. Sino naman ang nagbukas? Tinanong mo ba si Aling Simang? Baka siya ang nagbukas nun. Hindi ba ikaw yung nagbukas yung kanina, mahal ko? Doon ka dumaan at pumasok ka sa ating kwarto? Aba, hindi ah. Ano ka pa naman, mahal? Nakita mo ako kanina na naandito sa komedor, di ba? Paano ako mapunta sa terrace at doon dadaan? Nakasalang nga yun. Pero ikaw kasi yung nakita ko dun eh. Oo nga naman, Uncle Manolo. Kasi nakita ko nga na nakabukas yun kanina. Nasilip ko na tulog kayo kaya pumasok na ako doon at isinara ko ang pintuan ng terrace. Nako, nakakaya naman sa'yo. Nakita mo pala kaming natutulog. Nako, Uncle. Wala naman ako nakita kasi nakabalot kayo ng kumot ni Trixie. Nako sis, minsan makakalimutin na talagang uncle mo. Nakalimutan niya yung nangyari. Mabuti pa kumain na tayo, baka gutom ka na. Pero hindi ko talaga matandaan na pumunta ako sa terrace at binuksan yung kagaya ng sinabi mo. Basta ikaw yung nakita kong pumasok sa kwarto mula dun sa terrace. Hindi mo na nga ako pinalabas ng kwarto eh. Napakamot na lang ng ulo si Manolo. Patuloy pa rin ang pag-iisip niya habang kumakain kami. Matapos kaming kumain ay nagbalik na kami sa aming kwarto at natulog. Nang sumunod na gabi, nagulat ako pagising ko kasi ay nararamdaman ko ang mainit na hininga na dumadampi sa aking pisngi. Nang imulat ko ang aking mata, nakita ko ang aking asawa na si Manolo na hinahalikan ako. Muli ay nagpaubaya ako sa kanya nang humling siya na angkinin ako ng gabing iyon. At kagaya ng dati, pagkatapos ng mainit na sandali ay umalis siya ng kwarto. At ilang sandali ay papasok ulit, pero parang hindi niya alam ang kanyang ginawa sa akin. Bakit gising ka pa? Pasensya ka na ha? Sumakit ang tiyan ko kaya nagpunta ako sa banyo. Grabe! Akala ko hindi na huhupa ang pagkulo ng tiyan ko. Kaya halos isang oras ako doon.
1 oras? Eh di ba kalalabas mo lang? Ano ka ba naman? Kanina pa ako lumabas. Ang tagal ko nga sa banyo eh. Mga 1 oras nga ako doon kasi sumakit ang tiyan ko. Mahal naman eh. Niloloko mo ko. Kalalabas mo lang matapos kong sumiping sa akin. Tapos sasabihin mo na 1 oras ka doon. Ha? Sumiping? Paano ko gagawin yun eh? Masakit nga ang tiyan ko. Kanina pa ako doon. Baka naman nananaginip ka lang. Bahala ka nga dyan. Matutulog na nga lang ako. Sige, matulog na tayo. Halos gabi-gabi ay sinisipingan ako ng aking asawa, Madam Venus. Hanggang sa lumipas sa mga linggo at buwan, nag-iba ang pakiramdam ko. Palagi na akong nagsusuka sa umaga. Masama na ang aking panlasa kaya namimili na ako ng mga gusto kong kainin. Napansin ni Manolo kasi namamayat na ako. Kaya dinala niya ako sa doktor at doon namin nalaman na buntis ako. Pero sa halip na matuwa ay nagalit si Manolo pagdating namin sa bahay. Sino ang ama ng pinagbubuntis mo? Magsabi ka sa akin ng totoo, Trixie. Bakit kailangan mo itanong sa akin yan? Sino bang magiging ama nito kung hindi ikaw? Gabi-gabi mo ako sinisipingan tapos ngayong nabuntis ako, tatanungin mo sa akin kung sinong ama ng batang to? Anong gabi-gabi ang sinasabi mo? Matanda na ako kaya hindi ko na kaya ang gabi-gabi, Trixie. Asawa mo ako, Manolo. Tuwing gabi gumagawa ka ng paraan para maangkin ako tapos ngayon itatanggi mo? Ngayon buntis na ako, magagalit ka? Sino bang may gawa nito? Di ba ikaw? Hindi ako maaaring magkaanak, Trixie. Kaya namatay ang aking unang asawa na hindi kami nagkaroon ng anak kasi baog ako. Isa akong inutil! Alam mo ba yun? Pero ikaw lang naman ang sumiping sa akin, Manolo. Kung mabuntis man ako, ikaw lang ang ama nito. Hindi ako umaalis ng bahay. Palagi mo akong kasama. Bakit ka magtatanong kung sino ang ama nito? Sa palagay mo ba, pinagtaksilan kita? Sa simula pa lang ay sinabi ko na sa'yo. Maging mabuti ka lang asawa ay ibibigay ko ang lahat ng gusto mo. Sa ginawang pagtataksil sa akin, hindi kita mapapatawad! Pero hindi nga kita pinagtaksilan! Maniwala ka sa akin. Naging tapat ako sa'yo. Hindi ako maruming babae. Alam mo, barin pa ako nang makuha mo! Uncle Manolo, Trixie? Sis, bakit ka nag-aaway? Itong uncle mo nagagalit sa akin. Pinagtaksilan ko daw siya. Ayaw niyang maniwala na siya ang ama na pinagbubuntis ko. Buntis ka, sis? Oo, sis. Alam ng Diyos na malinis akong babae. Dalihan pa ako na makuha ng Uncle Manolo mo. Hindi ako umaalis ng bahay. Saksi si Aling Simang. Paano ko magagawang pagtaksilan ng Uncle Manolo mo? Naging mabuti siyang asawa sa akin. Ikaw ang buhay na saksi, Mirna. Alam mo ang kalagayan ko, di ba? Nag-asawa na ako para mayroon akong kasama sa aking pagtanda. Kaya nga ako na ang nagpalaki sa iyo. Itinuring kitang anak kasi wala nga akong kakayahang maging ama. Ang isang baog kailanman ay hindi magkakaroon ng tunay na anak. Pero Uncle Manolo, totoo naman ang sinabi ni Trixie. Kung mabubuntis man siya, ikaw talagang ama. Bakit hindi natin subukan na magpatingin ka ulit sa doktor? Baka ngayon meron ng himala at magaling ka na. Sumang-ayon naman si Manolo sa sinabi ni Mirna. Nagpatingin ulit siya sa doktor at nang lumabas ang resulta, nalaman namin na talagang baog siya. Kaya tuluyan na siyang nagalit sa akin. Iniisip niya na pinagtataksilan ko talaga siya. Sa mga sunod na araw at mga linggo ay binaliwala na niya ako. Halos wala na siyang pakialam sa akin. Palagi pa niya ako inaaway kaya ipinasya kong
Umalis na lang sa aming bahay at umuwi na sa amin. Doon na ako sinundan ni Myrna. Nag-usap kami sa labas ng aming bahay. Alam mo kung ano yung masakit? Yung pagbintangan ka ng isang bagay na hindi mo naman ginawa. Yung itakwil ang sarili niyong anak. Yun ang hindi ko matatanggap. Hindi ba niya naisip na parang isang himala ang nangyaring to sa akin? Ganun ang kalagayan niya pero nabuntis niya ako. Pero yun kasi ang sabi ng doktor kay Uncle Manolo. Kaya iniisip talaga niya na nagtaksil ka. Kahit ipagtanggol kita, baliwala din eh. Magpatingin siya sa ibang doktor, Myrna. Baka naman nagkamali lang ang doktor niya. Yun nga din pong iniisip ko. Hayaan niyo. Sasabihin ko sa kanya. Hayaan mo na sis. Kung ayaw niyang kilalanin ng batang to, isisilang ko pa rin siya. Palalakihin ko itong mag-isa. Basta isa lang ang tinitiyak ko sa iyo sis. Malinis akong babae. Hindi ko siya pinagtaksilan. Siya lang ang lalaking sumiping sa akin. Kaya siya lang ang ama nito. Noong mga sumunod na gabi, ay meron na naman akong naramdaman na kakaiba sa paligid ng aming bahay. Parang meron kasing palaging nagbabantay sa akin. Na minsan sumilip ako sa bintana, ay nakita ko na may taong nakatayo sa di kalayuan at nakatingin sa aming bahay. Nang marinig niya ang makina ng sasakyan ng mga pulis, ay nagmamadali siyang umalis doon. Kapag nasa labas ako ng bahay, parang may mga matang nakatingin sa akin. Kapag lumilingon naman ako sa paligid, wala naman akong nakikita. Hanggang sa makita ko ang matandang mga hula. Manang, mula pa nang mamatay si Albino, palagi kayo nagpapakita sa akin. Pero wala naman kayong sinasabi. Palagi lang kayong nakabantay. Alam ko na meron kayong alam sa nangyayari sa akin, di ba? Tama ka. Ako si Vanchi. Palagi kitang binabantayan para makita ko at mahuli ang mga aswang na hinahanap ko. Napatay ko ng isa. Pero ang isang to ang pinakamailap. Anong ibig mong sabihin? Sinong aswang napatay mo? Si Mamerto. Ako ang pumatay sa kanya dahil pinatay nilang kapatid kong si Alvino. Alam ko na ikaw ang susi para matagpuan sila. Yun ang dahilan kaya palagi kitang binabantayan. Kung ganun, ikaw pala yung sinabi ng mga pulis na tumakbo palayo at tapos mong sibatin ang aswang na si Mamerto? Paano mo yung magagawa? Ang tanda mo na. Hindi naman ako ganun katanda. Ganito lang ang ginawa kong pagbabalat kayo para matugis ko ang mga aswang na malaki ang kasalanan sa akin. Kung palagi kang nakabantay sa akin, ibig sabihin ay alam mong nangyayari gabi-gabi? Tama ka. Ang ipinagbubuntis mo ay hindi nga anak ng iyong asawa. Kung hindi anak ng isang aswang na may kakayahang manggaya ng anyo ng isang tao o ng anumang hayop. Dinaya niya ang anyo ng asawa mo para maangkin ka at ipagbuntis mo ang anak niya. Totoo bang sinasabi mo, Vanchi? Ibig sabihin, hindi talagang asawa kong si Manolo ang nakakasiping ko gabi-gabi. Isa yung aswang. Oo. Isang aswang na katulad ni Mamertong naakit sa iyo. Hindi ka niya sasaktan kasi wala ka namang kasalanan sa kanya. Ang gusto niya ay maging ina ka ng anak niya. At kung maisilang mo ng anak niya, kukunin niya yan. Kung ganoon ay nagtaksil nga ako kay Manolo. Bakit hindi ko naisip na kaya pala ganun siya kalakas hindi pala siyang asawa ko? Ilang ulit ko siyang hinabol tuwing bibisitahin ka niya. Pero hindi ko maabutan. Dahil kung ano-anong hayop ang ginagaya niya, palagi siyang nakakatakas. Hindi mo kasalanan yun, sis. Hindi mo naman alam eh. Nadaya ka ng aswang na yun. Sis, nandito ka na pala. Oo sis, palagi rin ako nakabantay sa'yo. Kasi 2 buwan ng tiyan mo kaya alam kong pag-iinteresan ka ng aswang. Kung ganun, Aling Vanji, anong gagawin natin? Paano natin mahuhuli ang aswang na yun? Meron ako mga butil ng asin dito. Kapag merong kahina-hina ng tao na lalapit sa'yo, sabuyan mo niyan. Kapag aswang siya,
Tsak na masasaktan. Ilagay mo palagi ito sa iyong bulsa. Napakasama niya. Sinira niya ang pagtitiwala sa akin ni Manolo. Huwag kang mag-alala, sis. Ako nang magpapaliwanag kay Uncle Manolo ng mga nangyari. Sana lang ay maniwala siya at matanggap pa niya ang aking anak kahit ganito na ang kalagayan. Ang batang to, anak siya ng isang aswang. Hindi ko yan matatanggap. Magkakalat lang din siya ng lagim kapag nabuhay siya. Ayokong buhayin siya, Aling Vanji. Kasalanan sa Diyos ang pagkitil ng buhay. Pero kung kampo naman ang kadiliman ang ating papatayin, mapapatawad tayo ng buong may kapal. Pumasok na tayo sa loob ng bahay niyo at gawa natin yan ng paraan. Nagdikdik ng maraming bawang si Aling Vanji. Inilagay niya sa baso, sinamahan niya ng asin at langis at ipinainom yun sa akin. Tapos ay pinahiran din niya ang aking buong tiyan kasama na ang pusod. Kaagad na nag-alburoto ang aking sikmura. Nakaramdam ako ng matinding sakit, kaya bigla akong nanghina. Kinakaya ko ni inay sa aking higaan. Iisa lang ang ibig sabihin niyan. Anak nga siya ng aswang. Magtutuloy-tuloy ang pagsakit ng tiyan mo hanggang sa mailabas mo na ang mga maruruming dugo sa iyong sinapupunan. Aalis na muna ako, sis. Babalik ako sa presinto. Pero huwag kang mag-alala. Palagi kami iikot dito. Ako na rin bahalang kumausap kay Uncle Manolo. Mag-iingat ka, sis. Aray ko. Sakit ang tiyan ko. Daisin mo lang, Trixie. Malalampasan mo rin yan. Nagpatuloy nga ang pagsakit ng aking tiyan hanggang sa merong mga maiitim na dugo ang lumabas sa aking pagkababae. Tuluyang naalis ang anak ng aswang sa aking sinapupunan. Kinabukasan dumating si Manolo. Pumasok siya sa kwarto ko. Nagalit siya nang malaman na wala na ang sanggol sa aking sinapupunan. Anong ginawa mo sa anak natin? Bakit mo siya pinatay? Dahil anak siya ng aswang na nandaya sa akin. Hindi siya dapat mabuhay. Hindi ba ayaw mo nga siyang tanggapin kaya tayo naghiwalay? Kung ganun, ay hindi na pala kita kailangan. Pinatay mo na ang anak ko, kaya dapat ka na rin mawala. Sabi ko na nga ba eh. Alam ko na hindi ikaw si Manolo dahil ayaw niya sa batang to. Hindi niya itinuturing na anak to. Malalaman natin ngayon kung sino kang talaga. Tikman mo ang asin na to! Bigla akong sinubuyan ng asin sa mukha ang lalaking kaharap ko. Napasigaw siya sa sakit. Kasabay na ng pagpalit niya ng anyo. Tama ako. Hindi nga siya si Manolo. Siya si Mando.
Yun ang mandarayang aswang! Ginaya kaya akala ko ikaw ang kasiping ko! Tama na. Huwag ka nang magsalita pa. Alam ko ng lahat. Nandito ko para iuwi ka sa bahay natin. Pero marami na ako. Kalimutan natin ang lahat na nangyari. Magsimula tayong muli. Tama na. Huwag ka nang umiyak. Yumakap na lang ako kay Manolo. At sa balikat niya ay umiyak ng impit. Umuwi kami sa aming bahay. At sa pagkakataong yun, ay kasama na si Inay para may mag-alaga sa akin. At yan po ang naging karanasan ko, Madam Venus. Sana po ay mapili ninyo ang aking liham para mapakinggan ang ating mga kababayan. Maraming salamat po at God bless.